Magandang hapon sa inyong lahat guys. Kakapasok lang po itong impormasyon po na nakuha ng ating kaibigan. Kaya ipinatawag po tayo agad. Tungkol po ito sa kalagayan po ng ating ex-president. Kasi marami pong naghingi ng tulong na bantayan po daw ang ating ex-president na si Tatay Digong. Ngayon meron po impormasyon na nakita ng ating kaibigan. Alam kong matutuwa lahat po ng mga Duterte supporters. Kaya nandito si kaibigan. Siya mismo yung magpapaabot guys. Sana ay maipaabot po ninyo ito sa inyong mga kakilala, lalo na po sa mga sumusuporta sa mga Duterte. Kaibigan, magandang araw. Ito po ang inyong nakukuha ngayon na impormasyon. Oo, kumusta nga? Ano po bang pagbabago? Nako, ito po ang inyong nakikita, nakuha ng impormasyon. Totoo ito kaibigan. Guys, ito po ang balita na nakuha ng ating kaibigan yun guys. Bumubuti ang kaso, no? Alam po natin ay iba ang mga abogado ng ating ex-president na nakipag laban sa kaso niya. Ngayon, sabi ng ating kaibigan, maganda ang impormasyon po na nakuha nila dahil po ang kaso ni Tatay Digong magkakatotoo na ito. Yung ipinapaabot noon ni kaibigan na mawalan ng bisa. Unti-unti na guys na humihina ngayon ang depensa. Alam po natin guys makakabalik. Kaibigan, salamat po. Ha? Totoo yan? Bakit po? Guys, kahit pa po makauwi si Tatay Digong, no? Malaking problema pa rin dito guys. Alam mo ba kung bakit? Na-detect ni kaibigan ngayon guys. Pagkatapos sa kaso ni tatay na kanyang hinaharap dahil po hindi po maganda, hindi legal ang kanyang sos. Nako po kaibigan, totoo ito kaibigan. Nakuha talaga nyo itong informasyon na to. Ito na yung sinasabi natin noon guys na kung mawalan bisa ang kaso ni tatay doon sa ICC, ngunit pagbalik na dito mayroong haharapin na naman pong problema ang Pilipinas. Lalo na yung humuli, yung nagbigay po ng pahintulot na si Tatay Digong ay hulihin ng ICC. Kawawa po ngayon guys. Sinabi na po ng ating kaibigan, pagsisihan ito nang nagdiin po kay Tatay Digong. Nakuha ni kaibigan ngayon lang. Kaibigan, bakit po? Ano po ba ang gagawin po nila Tatay Digong kapag ito ay makabalik na? Paktay na guys, alam po ninyo no na unti-unti nang nabubuking. Sos nako po, hindi na ako magbanggit-banggit pa kung sino man po sila, basta pagsisihan ito ng mga tao nagdiin sa kanya. Mayroon ibabalik na kaso, sigurado ito guys. Hindi pa rin tahimik ang ating bansa. Ito ang nakuha ng ating kaibigan. Pero magpapasalamat tayo guys. At least makaganti din po yung mga Duterte dito. No? Kasi po pinahirapan po nila yung kalagayan ng ating ex-president dahil po sa ginawa nila na binigyan po ng o si tawag pahintulot yung doon sa ICC kung bakit po ay nakikialam dahil po pala yung mga taong traitor po pala dito. Kaya aabangan na lang po natin guys kung ano man po ang resulta sa pagbabalik ni Tatay Digong. Alam po natin na ito ay magaganap at mangyayari po talaga dito. Sinabi na po ng ating kaibigan, hinulaan na po ito na pagsisihan po ng mga nagdiin po kay Tatay Digong dahil po hindi pala maganda po ang kanilang ipinapatupad na batas. Sarili po nila yan dahil po gusto po nila mapapahamak at mapahirapan po yung mga Duterte. Kaya nandito po si kaibigan guys, siya mismo ang nagpapaabot sa atin na ito ay iiyak po talaga yung mga nagdiin po kay Tatay Digong, lalo na ngayon ay unti-unti nang humihina po yung kaso. Grabe kaibigan, ito po talaga ang nakuha po ninyo ngayon ng mga impormasyon po doon sa ICC, lalo na po dito sa Pilipinas ngayon. Pag makabalik si tatay, marami pa ring
haharapin po yung mga tao ngayon na nagpatupad ng batas na para po ay hulihin si tatay ng mga taga Netherlands. Maghintay po tayo guys ha. Nakita ng ating kaibigan, makakaganti po si Tatay Digong dito pagbalik niya. Alam po natin, hindi naman po yan na sila ay yung bugo ba, dili man sila bugo para yung anaon unta, no? Ngayon, isahan po talaga. Alam po natin kung sino po ngayon guys ang dito, mahihirapan po. Alam natin hindi na yan lalo makakatulog ngayon guys. Hindi ko na lang pangalan kung sino po talaga ang nambabastos po kay Tatay Digong ha. Pabayaan na lang po natin ang mga makapagbigay po sa atin ng impormasyon dito. Kung may balita na ito, alam po natin marami sila no, na nagdiin po kay Tatay Digong para po ay mahirapan po siya sa kanyang kaso na hinaharap dahil po alam po natin patandaan na po talaga eh. Gurang na. Tapos gananito pa nila, wala silang tapos pinagsasabihan pa nila na hihilain. Yung nagsasabi niyan, alam natin dito yan lalo makatulog ngayon kapag makabalik. Meron po pala tayong nakuha guys na mga impormasyon pa, kaya itanong po natin sa ating kaibigan. Meron po nagpatanong sa atin ba? Kasi meron po sila napanood na video sa social media na nagpaabot na dapat po daw si Sara Duterte ay mag-utiking na, yung manumpa na daw para po ay pumalit sa pagka-presidente dahil po ay napapabayaan lang po daw ng presidente yung Pilipinas. Ano po bang totoo dito kaibigan? Yun po. Guys, maghintay lang po tayo kung ano man po ang pagbabalik ni Tatay Digong kasi alam po ninyo kung mag people power sigurado kung papatalsikin po talaga, wala din tayong magawa kung ano man po ang pasya po ng Panginoon dito sa ating bansa kung mapalitan man yung ating presidente. Maghintay na lang po tayo, hindi lang po tayo magpapaabot ng mga ipinapaabot na hindi po no klaro. Kaya dapat po talaga na maging tayo, wala tayong mga bias ba na pagpapaabot kasi marami nagsasabi sa atin maka BBM daw po tayo. Hindi po, nasa gitna lang po tayo kung ano man po ang nakuha ng impormasyon ng ating kaibigan. Yun lang po ang aming ipapaabot. Sa lahat po na nagtatanong na mag-utiking na daw si Vice President, maghintay lang po tayo kung ano man po ang mangyayari pa dito kasi hindi po yan basta-basta na utiking kasi hindi pa naman patay po yung huwag po nyo madaliin. Maghintay lang po tayo sa proseso kung ano man po ang nakatadhana sa kanila. Kaya salamat po sa mga impormasyon kaibigan.